Hello, Mawinians! So, welcome sa ating recorded vlog. Again po, ang inyong Principesa ay nasa galaan. That's why nag-prepare ako ng mga videos para meron naman kayo mapanood sa ating channels. So, may balita kahapon actually na parang kumambyo si Kuting. Like, di ba nung nag-release siya ng statement bago siya pumunta ng Anemika, sabi niya, horrified na horrified ang inanitan. Kilabot na kilabot sa ginawa na secret agreement ko no ni PRRD with President Xi Jinping ng China. Sabi niya nakakakilabot pero hindi kita sa mukha niya yung kilabot. So stoic much, 'di ba? Stoicism ba ito or something? Kilabot ka tapos ang mukha mo iba yung sinasabi mo sa facial expression mo. Kuting. Tapos ngayon parang lumambot ka, willing na raw makipag-usap si Kuting kay PRRD. At tanungin, kaanimalan mo eh, ang tapang mo nung umalis ka tapos nung pag-uwi mo or ngayong papauwi ka na ng Pilipinas parang biglang lumambot ka. Ano ba yon, Kuting? Tuwing aalis ka na lang may mga bibitawan kang maaanghang at matatapang na salita, nagtatapang-tapangan ka. Pag-uwi mo lumalambot ka. 'Di ba ano ito, siga-siga ka lang pag aalis ka pero pag-uwi ka nangangamba ka na kasi pumalag si PRRD. Yung 'di ba nung nagsalita si Kuting na nakakakilabot, yung parang isinuko na ni Duterte ang ating teritoryo sa China. Isinuko ang teritoryong ina mo kaalin saan? Aling piraso ng Pilipinas ang sinuko? Kuting ha. So kung sakali kasing mga ate kuya na, 'di ba, uminit ang tension between China and Philippines diyan sa South China Sea, diyan sa Ayungin Shoal at kung ano-ano pang meron diyan, ay hindi po natin pag-aari yan ha. Wala tayong we have sovereign rights there. Okay, pwede tayong mangisda. Actually, ano ba 'yun? Some kind of a economic zone kuning-kuning basta ganun pinapayagan lang tayo at may karapatan lang tayo mangisda diyan at manguha ng kung ano-ano mang lamang dagat diyan. Pero hindi natin yan pag-aari, disputed territories nga eh. Lahat nag-aagawan diyan, Taiwan, China, Vietnam. Mas maiinit pa nga yung Vietnam, 'di ba? Kaysa sa mga inchik diyan. Oh, so, huli na tayong nakikiagaw diyan, tayo pa ang ano, 'di ba, ng bubuyo. Tayo pa yung punta ng punta sa BRP Sierra Madre magdadala eme-eme ng mga supplies pero yan pabalik-balik linggo-linggo para makuna ng drone, makuna ng video at picture na na binobomba ng tubig. Hindi yun bawal mga tatkuya na bombay ng tubig. Okay? Sa maritime law, inaalaw yun. Okay? So, eto po yung balita na parang, well, pauwi na si Kuting or nakauwi na pero biglang lumambot ha nung nakaraan. 'Di ba nung kahapon ba 'yon na pinagtatanggol niya si VP Sara kasi pinipressure si VP Sara na magsalita eh. Na 'di ba? Oh, awayin mo ang China, ganun ang mga ang mga pahayag ng mga ensaymada vloggers, ng mga sip-sip vloggers. Awayin mo ang China, ba't ang tahimik mo, umimik ka? O sabi ni Kuting, 'di ba? Alam naman niya ang stand ni VP Sara at hindi na kailangang, "Hoy Kuting ha, you're feeding words to VP Sara's mouth," ni Malka. Sigurado kang pareho kayo ng stand sa disputed territories na yan, sa usapin dyan sa West Philippine Sea or South China Sea? Di ba? Speak for yourself. Anyway, sabi niya hindi na daw kailangan magsalita ni VP Sara patungkol doon. Of course, may ibang trabaho at iniintindi si VP Sara, hindi niya yan mandato. Anyway, isa siya sa pinakamataas na leader pero sigurado akong hindi kayo pareho ng stand. Ikaw ay pro-America, si VP Sara ay pro-China. At walang masama doon. Okay? Ina mo kakuting, gustong-gusto. Naku, utusan ka lang yata ng anemika, pabalik-balik ka pa dyan eh. Sabi dito ng balita kahapon, oh, President Kuting told former President Rodrigo Duterte that he was willing to sit down with him, so gusto makaharap in person ng yawa, to talk, or talawan, to talk about his alleged secret deal with Chinese President Xi Jinping on the West Philippine Sea. So madaling sabi ko, Ting, hindi ka nakikinig at hindi ka nagbabasa ng balita o hindi ka nanonood. Ano ang sabi ni PRRD? Kung gusto mong malaman kung ano ang napag-usapan ni PRRD at ni President Xi Jinping, kausapin mo si Eduardo Anyo na dating sekretary ni Kuting at sekretary mo pa rin ngayon. Nasa gabinete mo pa si Eduardo Anyo, di tanungin mo, nandun siya, present siya sa meeting ni PRRD at ni President Xi. Kaya nga nung panahon ni PRRD, di ba? Hindi natin nakakainitan, hindi tayo pinag-iinitan, hindi tayo nabobomba ng tubig diyan ng mga incheck sa ayungin. Oh, kasi may maayos na usapan.
Ngayon kuting, gustong-gusto nyo na, mukhang gusto nyo na may mapatay ang mga incheck, maaksidente, pag nagbomba ng tubig, may malunod, may babarong ang ulo, para makipagyera na kayo. Ang tapang-tapang mo kuting. Gumagawa ka ng away. Hindi naman natin lupa yan, hindi naman natin dagat yan. It's not part of our territorial waters. Tapos mga palag-palag kayo, nakikiagaw lang din naman tayo dyan. Gusto lang natin mangisda. Marami, laki-laki, napapalibutan ng dagat ang Pilipinas. Diyan kayo nakafocus sa west. Marami ring isda sa east, sa north, at kung saan-saan pa. Oh. Ba't doon ang mga isda, mga ginto? Ano, ang isda doon, hindi malansa, malalaki, walang tinik? Kumpara sa ibang isda, sa laki-laki ng, tapos import, may bala kayo mag-import ng galunggong, ay ungas. Anyway, kakausapin daw, willing naman daw siya makipag-usap, tapos baffled na nga raw siya ngayon, di ba? Confused daw si Kuting, dati horrified, ngayon baffled na lang. Lumambot, natakot ka? Ayan alam niyo, post to mismo ng opisina ni Kuting ha, President Kuting said he is baffled, nako-confused daw siya, di ba? Confused? Bakit? Hindi ka matalino, Kuting? Naging presidente ka pa. Second year lang daw inabot mo, sabi ni PRRD. Ano, natakot ka? Binisto ni PRRD yung educational background mo? Daig ka pa namin. Kaya pala parang mediocre ka. Below mediocre ka pa nga yata na politiko eh. Kaya pala parang ordinaryo ka lang. Wala kang ang balls, di ba? O ano, hindi ka natatakot sa credentials ng asawa mo? Asawa mo, teacher, abogada pa. So, tama ba ang hinala ng marami na asawa mo ang nasusunod ngayon sa Pilipinas na parang siya yung presidente? Dahil daig na daig ka sa educational background eh. Daig ka sa credentials. Second year college ka lang daw. My God. Buti hindi mo in-appoint si Taning. 'Di ba? Huwag kang mag-a-appoint ng hindi college graduate. Anyway, mahiya ka rin. Hindi ka man na nakatapos ng kolehiyo pala. So, anong klaseng estudyante ka kung hindi mo tinapos ang pagkukolehiyo? Tamad ka ba? Tapos nilalait ng mga ensaymada, mga ate at kuya na si PRRD nga daw, 7 years in high school, at least tinapos, and after that, abogado, naging prosecutor pa, naging presidente pa ng Pilipinas. Itong Kuting na ito, hindi na kayang tapusin ang kolehiyo. Naguguluhan daw siya. Sa secret agreement na na-reach ni PRRD with China, with the Chinese embassy in Manila confirming that an agreement was reached during the Duterte's administration over the Ayungin Shoal na pagkalayo-layo naman, na hindi na parte ng ating karagatan yun, mga tat kuya. Baffled sa secret, nako-confused daw siya. So, gimbal na gimbal ka, biglang nagminor kayo, no? Biglang bumaba yung intense na emotion mo doon sa secret. Di ba, kinilabutan ka ng boga kahit wala naman sa mukha mo. Tapos ngayon, nako-confuse ka na lang. Nako-confuse ka o natatakot ka kaya nag-mellow yung statement mo. Nasabi, biro niyo post ito ng opisina ni Kuting, pinagtatawa na ng marami ng imberna sa'yo, Kuting. Ha? What an idiot, sabi ni Joey. Joey V. Idiota. Bobo raw. Sang-ayon ka ba sa secret deal? Tinatanong. Pinakamagaling daw sa lahat si PBBM, Ginoo. Pinakamagaling sa lahat daw. Kung pinakamagaling yan, napababa na yung presyo ng bilihin. Nadagdagan na yung sweldo ng mga, di ba, ng mga manggagawa sa Pilipinas, mas marami ng trabaho, mas mababa na ang krimen, di ba? Wala nang bumabahang droga. Ay, ano nangyayari? Kabaliktaran. So, ano ang nangyayari sa mga Pilipino? At galing na galing pa kay Kuting. Puro bilyones ang inuuwi daw na investment pledges. Nasaan ang pledges na iyan? Hindi natuloy. Pledges nga eh. Nangako lang ang mga foreign investors na magnenegosyo sa Pilipinas. Sino ang gaganahang magnegosyo sa Pilipinas kung ang presidente ang bukang bibig niya, gyera? Sasabihin ng mga foreign investors, ay, Diyos ko, pumapalag sa China. Baka mamaya maggulo dyan, masayang pa yung investments natin. Correct. Sino ang gaganahang magnegosyo sa Pilipinas? Ang mahal ng tubig, ang mahal ng paputol-putol pa ang supply, ang mahal ng kuryente, ang internet, ang apakabagal, ang mahal din. Kurakot ang gobyerno, malamang ang daing under the table. 60-40 pa ang hatian. 40% lang yung mapupunta sa foreigner, 60% sa kasosyong Pilipino. Ay dopang ang mga Pinoy. Diba? So, hindi madaling magnegosyo sa Pilipinas. Yaya ang Kuting. Hindi naman natutuloy ang mga niyaya. Naglakwatsa lang naglakwatsa. And now, nababahag na kay PRRD.
Natakot ka ba, Kuting? Dapat lang. Wala kang angas, nag-aangas-angasan ka lang tuwing aalis ka. Pag-uwi mo, nababahag na ang buntot mo. Nung pumalag si PRRD, nagpa-press con after mo magsabing horrified ka sa kanyang secret deal, bigla kang kumambyo. Umurong ang balls mo. My God. Andain mong pangako, itutuloy mo ang nasimulan ni PRRD, yung mga build, hihigitan mo pa, sabi mo ang build mo, build better more. Parang initials BBM, build better more. Nasaan ang build better more mo? Nasaan ang pinatayo mo tulay, schools, di ba? Kalsada, ospital, nasaan? Wala kaming nakikita. Hindi katulad kay PRRD, halos lahat ng probinsya, nilawakan ng kalsada, nilinis ang Boracay, nilinis ang Manila Bay, may mga tulay, may mga skyways, ospital, eskwelahan at kung ano-ano pang kailangan ng tao, ikaw nasaan? Nasaan ang pinapagawa-gawa? Kay PRRD sinimulan ang subway na matagal ng plano ng tatay mo. Kung hindi pa tumungtong si PRRD, di pa yan masisimulan. O kung hindi pa tumungtong si PRRD, ang Boracay, Diyos ko po, puro lumot. Ang Manila Bay, ang baho, puro basura. Ngayon may white sand. O, ikaw Kuting, anong magiging legacy mo? Anong magiging flagship project mo? Itong investment na hindi natutuloy. Kung meron mang natuloy, nasaan? Kumusta yung mga Harlika investment funds mo? Wala na kami narinig. Yung kadiwa mo, Kuting, nasaan na? Inutil ka kung tutuusin. Tapos, you have that audacity na kapag aalis ka, bubungangaan mo si PRRD. Tapos, nung biglang sumagot si PRRD, umurong ang itlog mo. Totoo ba, Kuting, natakot ka kahit sa asawa mo? Umuurong ang itlog mo kahit sa asawa mo pa lang. Ay, pandilatan ka lang yata niya, nakakatakot namang talaga. Alam niyo, maraming maliliit na tao ang mapanakit, di ba? Parang langgam. So, mapanakit nga ba ang asawa mo? Oh, mamaya ang hakbang ng maisog, babanat-banatan ka. Sagutin mo ang banat ng taong bayan at pinagdududahan kang nagpupulburon. Hindi mo sinasagot. Laging urong lagi kang deny. Kung hindi ka man deny, tahimik, tatawanan mo, hindi mo sinasagot ng seryoso. Kine-question ngayon ang credentials mo, Kuting. Kine-question kung ano ang tinapos mo. Hindi mo sinasagot ng maayos. Linawin mo, ipakita mo diploma mo or certificate. O ngayon, magpa-drug test ka, yan ang hamon sa'yo ng dating Pangulo. Kaya mo ba? Kaya kaya ni Kuting? Or takot pa rin siya kay PRRD? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.